IDSA, madalas nating naririnig sa radyo at TV, lalong-lalo na sa usaping trapiko o traffic, sa mga nagrarally, sa mga nagmamartsa. Ang IDSA ay ang dating Highway 54 at ngayon ang tinatawag natin o kilala natin sa pangalang IDSA o ang pinaiksi na pangalan ni Epifanio de los Santos. Bakit nga ba pinangalan sa kanya ang dating Highway 54 na kilala natin ngayon sa tawag na IDSA? Sino nga ba si Epifanio de los Santos sa kanyang henerasyon, sa kanyang kapanahunan? Ating alamin kung sino si Epifanio de los Santos. Alam niyo ba, ang Epifanio de los Santos Avenue o IDSA ay may habang halos 24 kilometers. Sa kahabaan nito, dadaanan ang 5 cities ng Metro Manila: Caloocan City, Quezon City, Mandaluyong City, Makati City, at Pasay City. Si Epifanio de los Santos ay isang manananggol, mamamahayag, mananalaysay o historian, musikero, pintor, kritiko, manunulat, pilosopo o isang philosopher, at masugid na kolektor ng mga antik. Ipinanganak siya noong Abril 7, 1871 sa Nueva Ecija. Ang kanyang kamatayan, Abril 28, 1928 sa Manila. Ang iba pang pangalan ni Epifanio de los Santos ay kilala rin sa tawag na Don Panyong Senior Santos. Ang kanyang hanapbuhay, isang manunulat, manananggol, kilala dahil sa kanyang signature na G. Solon, unang akademyan. Isinilang siya sa bayan ng Malabon noong Abril 7, 1871. Kaisa-isang anak ng mayamang hasindero na si Escolastico de los Santos at Antonina Cristobal, isang kolehiyala na mahusay tumugtog ng piano at alpa. Pagkatapos tapusin ang kanyang mga unang taon ng pag-aaral sa ilalim ng isang pribadong guro na si Jose E. Flores, nagpatuloy siya ng pag-aaral sa Ateneo de Manila. Maliban sa mga araling akademiko sa Ateneo, ay nag-aral din siya ng musika at pagpipinta na nanguna sa mga gantimpala. Tinapos niya sa Ateneo ang Bachelor in Arts nang may pinakamataas na parangal na summa cum laude, at pagkatapos ay kumuha ng law sa Universidad ng Santo Tomas. Nanguna siya sa pagsusulit. Masugid siyang mambabasa ng iba't ibang babasahing pampanitikan, lalong-lalo na ng mga nobelang sinulat ni Juan Valera, isang manunulat na Kastila at may akda ng isang nobela ng pag-ibig na kanyang kinalugdan, ang Pepita Jimenez. Dahil sa mahilig siyang magbasa, nagkaroon siya ng malaking koleksyon ng mga aklat
sa sining at panitikan. Sa katunayan, ang unang palapag ng kanyang tirahan sa Magallanes Intramuros ay nagmistulang silid aklatan at museo. Na naging tagpuan ng kanyang mga kaibigan na may hilig din sa sining at pagsusulat, nina Cecilio Apostol, Fernando Maria Guerrero, Rafael Palma, Jaime de Viera at Clemente Solieta. Isa rin siyang dalubwika. Natutuhan niya ang mga wikang dayuhan tulad ng Latin, Griego, Kastila at Pranses. Siya ang naging unang Pilipino na naging kasapi ng Spanish Royal Academia sa Madrid at nakilalang unang akademikyan or academician ng bansa. Itinatag ni Don Panyong ay yung tawag niya o ibang katawagan sa kanya at ng kanyang kaibigang si Clemente Solieta ang pahayagang La Libertad sa Malabon. Naging editor din siya ng unang revolusyonaryong pahayagang La Independencia. Sa pagsusulat sa pahayagang ito ay ginamit niya ang sagisag na G. Solon. Naging district attorney siya ng San Isidro, Nueva Ecija at doon din siya naging kalihim panlalawigan. Noong 1902 nahalal siyang gobernador ng Nueva Ecija at naulit noong 1904. Pagkatapos ng 2 taon ay hiniran siyang membro ng Philippine Commission para sa Louis Exposition. Naglalakbay siya sa iba't ibang bansa tulad ng Pransiya, Inglaterra, Espanya, Italia at iba pang mga bansa sa Europa upang bumisita sa mga aklatan at para sa kanyang koleksyon sa sariling aklatan. Noong 1906, hinirang siyang piskal ng 2 lalawigan, Bulacan at Bataan. Noong 1918, hinirang siya ni Gobernador General Francis Morton Harrison na Technical Director ng Philippine Census. At noong Mayo 16, 1925, itinalaga siya ni Gobernador General Leonard Wood bilang Director ng Kawanihan ng Biblioteka at Museo bilang kapalit ni Dr. Trinidad Pardo de Tavera na binawian ng buhay. 2 bisis nag-asawa si Don Panyong. Ang kanyang unang asawa ay si Dunya Ursula Pais ng Malabon at ang pangalawa ay si Margarita Turalba ng Malolos. Ang isa niyang anak sa kanyang unang asawa ay nagmana sa kanya na mahilig sa kasaysayan at pananaliksik. Nakilala siya bilang mahusay na manunulat ng kasaysayan, talambuhay at kolektor tulad ni Don Panyong. Kung si Don Panyong ay hindi kilalang tagapagsalita o speaker, siya naman ay nakikitaan ng kagalingan sa panunulat na umani pa ng papuri sa ibang bansa. Ang unang nalathalang sinulat ni Don Panyong ay ang Algo de Prosa taong 1909.
isang koleksyong mga kasaysayan at maikling kwento. Ilan pa sa kanyang mga naisulat ay ang Literatura Tagala taong 1911, El Teatro Tagalog taong 1911, Nuestra Literatura taong 1913, Il Proceso del Dr. Jose Rizal taong 1914 at Folklore Musical de Pilipinas taong 1920. Sinulat din niya ang mga talambuhay ni na Dr. Trinidad Pardo de Tavera, Marcelo H. del Pilar, Andres Bonifacio, Emilio Jacinto at Ignacio Villamor. Ang kanyang salin sa Kastila mula sa Tagalog ng Florante at Laura ni Balagtas ay hinirang sa isang klasiko sa panitikang Pilipino. Isa rin siyang mahusay na musikero, si Don Panyo. Mahusay siyang tumugtog ng piano at gitara. Sa kanyang panahon ay 3 lamang ang kinikilalang mahusay sa pagtugtog ng gitara sa buong Pilipinas. Isa si Don Panyong at ang dalawa niyang kasama ay si General Fernando Canon, isang revolusyonaryo, at si Guillermo Tolentino, kilalang iskultor. Inihambing siya ng musikong editor na si Griffith kay Segovia ng Espanya sa natatanging talento niya sa paggitara. Mahusay din siya sa pagpipinta. Lamang ay hindi niya ito nabigyan ng panahon upang ang kanyang kakayahan ay lalo pang pagyamanin at paunlarin. Binawian siya ng buhay noong Abril 28, 1928 sa Maynila sa edad na 57 dahil sa atake sa utak o cerebral attack. Bilang paggalang sa kanyang kontribusyon sa sining at kultura, ang Highway 54 na nagdurugtong sa lungsod ng Caloocan hanggang lungsod ng Pasay ay ipinangalang Avenida Epifanio de los Santos o kilala bilang EDSA.